Sa kaibuturan ng Africa, kung saan nangingibabaw ang mga halamang papyrus sa malawak na latsyan at ang hangin ay mabigat sa halumigmig, naninirahan ang isang nilalang na kasing misteryoso ng kanyang kapaligiran, ang Shubil. Ang kahangahangang ibong ito, na kilala sa agam bilang Baleniceps rex, ay bumihag sa imahinasyon ng mga naturalist at mahilig sa ibon sa loob ng maraming siglo. Ang napili nitong tirahan ay sumasaklaw sa mga latsyan ng Central at East Africa, mula sa South Sudan hanggang Zambia. Dito, sa gitna ng mga labirintong daluyan ng tubig at masukal na halaman, ang Shubil ay naghahari, isang testamento sa walang hangganang pagkamalikhay ng kalikasan. Ang pagkagusto ng Shubil sa mga hindi mapupuntahang tirahan ay bumabalot dito sa isang aura ng misteryo. Ang mga latsyang ito, na kadalasang puno ng buhay ngunit mahirap para sa mga tao na puntahan, ay nagbibigay ng perpektong santuwaryo para sa pambihirang ibong ito. Ang mismong pag-iral ng Shubil ay isang testamento sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga latsyang ito sa pagsuporta sa biodiversity. Ang mga ito ay kanlungan hindi lamang para sa Shubil kundi para sa napakaraming iba pang mga species, na marami sa mga ito ay pantay na umaasa sa mga marupok na ecosystem na ito para sa kanilang kaligtasan. Ilang ibon ang makakapares sa Shubil sa usapin ng kakaiba nitong hugis. Ang anyo nito ay kapwa kaakit-akit at medyo nakakatawa, isang kakaibang timpla ng sinaunang karangyaan at malamya na alindurin. Nakatayo sa kahangahangang taas na hanggang 1.5 metro. Ang Shubil ay may imposibleng figura. Ang tangkad nito ay pinatingkad ng mahabang binti at malapad na mga pakpak. Gayunpaman, ang ulo ng ibon ang tunay na nakakakuha ng atensyon. Nangingibabaw sa mukha ng Shubil ang napakalaki at hugis sapatos nitong tuka, ang tampok kung saan nagmula ang pangalan nito. Ang mabigat na tukang ito, na may sukat na hanggang 24 na sentimetro ang haba at 10 sentimetro ang lapad, ay isang kamanghamanghang obra ng avian engineering. Ang matutulis na gilid at malalakas na kalamnan nito ay ginagawa itong isang mabigat na sandata na kayang maghatid ng kagat na nakakabasag ng buto. Ngunit ang tuka ay hindi lamang isang kasya para sa pangangaso. Ito rin ay gumaganap ng mahalagang papel sa komunikasyon, kung saan ang mga Shubil ay gumagamit ng iba't ibang tunog ng pag-ungol ng tuka upang makipag-usap sa isa't isa. Ang Shubil ay isang dalubhasa sa kanyang nasasakupan, isang bihasang mga ngaso na perpektong umangkop sa buhay sa mga latsyan. Hindi tulad ng maraming iba pang mga ibong tumatawid sa tubig na umaasa sa mabilis na paggalaw upang mahuli ang kanilang biktima. Ang Shubil ay gumagamit ng diskartehiya ng pasensya at katumpakan. Ito ay isang dalubhasa sa pananatiling hindi gumagalaw, kadalasang nakatayo ng walang galaw sa loob ng mahabang panahon. Ang matalas na mga mata nito ay nag-scan sa ibabaw ng tubig para sa anumang senyales ng paggalaw. Kapag nakita na ang isang posibleng makakain, ang kilos ng Shubil ay nagbabago. Sa kahangahangang bilis at likas na kakayahan, ito ay sumasalakay. Ang malakas na tuka nito ay sumasalubong sa tubig ng may pambihirang katumpakan. Ang elemento ng sorpresa ay madalas na ang pinakamahusay na sandata ng Shubil. Ang biktima nito ay lubusang nahuli sa hindi inaasahang pag-atake. Ang pamamaraan ng pangangaso na ito, na hinhasa sa loob ng milenya ng ebolusyon, ay isang testamento sa kahangahangang pag-angkop ng Shubil sa kapaligiran nito. Ang dieta ng Shubil ay kasing iba-iba ng mga latsyang tinitirhan nito. Habang ang isda, partikular na ang lungfish, ang bumubuo sa pangunahing bahagi ng dieta nito, ang Shubil ay malayo sa pagiging mapili sa pagkain. Ang oportunistang katangian nito ay nangangahulugan na ito ay handang kumain ng iba't ibang uri ng biktima, kabilang ang mga palaka, ahas, butiki, at maging ang maliliit na buwaya. Ang malakas na tuka ng Shubil ay higit pa sa kayang harapin ang gayong mga mababangis na biktima. Ang matutulis na gilid at puwersa ng pagdurog nito ay madaling makakapagpabagsak kahit na sa mga pinakamarkadong kalaban. Ang Shubil ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng maselan na balanse ng ecosystem nito. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga populasyon ng mga species na biktima nito, nakakatulong ito na matiyak ang pangkalahatang kalusugan at katatagan ng mga latyang tinatawag nitong tahanan. Seksyon 5, ang tahimik na pakikibaka ng Shubil, mga banta sa kaligtasan.
Sa kabila ng nakakatakot na reputasyon nito bilang isang mandarawit, ang Shubil ay nahaharap sa dumaraming bilang ng mga banta sa kaligtasan nito. Ang mga bantang ito na higit na pinangungunahan ng mga aktibidad ng tao ay nagtutulak sa pambihirang ibong ito palapit sa bingit ng pagkaloob. Ang pag-unawa sa mga hamong ito ay mahalaga kung mayroon tayong anumang pag-asa na maprotektahan ang kinabukasan ng Shubil. Ang kalagayan ng Shubil ay isang malinaw na paalala na kahit na ang pinakahangahangang nilalang ay hindi immune sa mga epekto ng mga aksyon ng tao. Habang patuloy tayong sumasalakay sa natural na mundo, dapat nating kilalanin ang ating responsibilidad na protektahan ang biodiversity ng planeta. Hindi lamang para sa kapakanan ng mga species mismo, kundi para sa kalusugan at kagalingan ng ating planeta sa kabuuan. Seksyon 6, Pagkawalan ng tirahan, isang lumiliit na mundo para sa Shubil. Ang isa sa mga pinaka-apurahang banta na kinakaharap ng Shubil ay ang walang humpay na pagkasira ng tirahan nitong Latchian. Sa kabuuan ng sakop nito, ang mahahalagang ecosystem na ito ay pinatuyo para sa agrikultura, pag-unlad at iba pang mga aktibidad ng tao. Habang nawawala ang mga Latchian, nawawala rin ang mga Shubil na umaasa sa mga ito para sa kaligtasan. Ang pagkawala ng mga Latchian ay isang trahedya hindi lamang para sa Shubil, kundi para sa hindi mabilang na iba pang mga species na umaasa sa mga ecosystem na ito. Ang mga Latchian ay kabilang sa mga pinaka-biodiverse na tirahan sa Earth na sumusuporta sa isang mayamang tapiserya ng buhay. Ang pagkasira ng mga ito ay may malawak na epekto na nakakaabala sa balanse ng ekolohiya at naglalagay sa panganib sa kabuhayan ng kapwa-tao at wildlife. Seksyon 8, Pagbabago ng klima, isang hindi mahuhulaan na kinabukasan. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng isa pang malaking banta sa pangmatagalang kaligtasan ng Shubil. Ang pagtaas ng temperature at nagbabagong mga pattern ng pag-ulan ay nakakaabala sa maselan na balanse ng mga ecosystem ng Latchian na ginagawa itong hindi gaanong kaaya-aya para sa Shubil at sa biktima nito. Ang hindi mahuhulaan na katangian ng pagbabago ng klima ay ginagawang mahirap na mahulaan ang tiyak na epekto nito sa Shubil. Gayunpaman, malinaw na ang mga pagbabagong ito ay mayroon ng malalim na epekto sa natural na mundo at ang Shubil, tulad ng maraming iba pang mga species, ay malamang na magdurusa sa mga kahinatnan. Seksyon 8, Mga tagapag-alaga ng Shubil, mga pagsisikap sa conservation. Sa kabutihang palad, ang kalagayan ng Shubil ay hindi napapansin. Sa kabuuan ng sakop nito, ang mga organisasyong pangkonserbasyon at mga lokal na komunidad ay walang pagod na nagtatrabaho upang protektahan ang iconic na ibong ito at ang tirahan nito. Ang mga pagsisikap na ito ay nagbibigay ng isang sinag ng pag-asa para sa kinabukasan ng Shubil. Ang mga pagsisikap sa pangangalaga ay nakatuon sa isang multi-pronged na diskarte na pinagsasama ang proteksyon ng tirahan, pananaliksik at pakikilahok ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakalikha tayo ng mas magandang kinabukasan para sa Shubil at masisiguro na ang kahangahangang ibong ito ay patuloy na magpapaganda sa mga Latchian ng Africa sa mga henerasyon na darating. Seksyon 9, ang ating kolektibong responsibilidad, pagprotekta sa mga kababalaghan ng kalikasan. Ang kwento ng Shubil ay isang malakas na paalala ng ating pagkakaugnay sa natural na mundo. Bilang mga katiwala ng planetang ito, may responsibilidad tayong protektahan ang biodiversity nito at tiyakin na ang mga susunod na henerasyon ay mamangha sa mga kababalaghan ng kalikasan. Ang pagprotekta sa Shubil at sa tirahan nito ay hindi lamang tungkol sa pag-save ng isang species. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng masalimuot na web ng buhay na nagpapanatili sa ating lahat. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga malay na pagpili sa ating pang-araw-araw na buhay, lahat tayo ay makakatulong sa pangangalaga ng kahangahangang ibong ito at sa pangangalaga ng natural na pamana ng ating planeta. Seksyon 10, isang kinabukasan para sa Shubil, pag-asa sa hinaharap. Ang mga hamong kinakaharap ng Shubil ay nakakatakot, ngunit mayroon pa ring pag-asa. Sa pamamagitan ng pagpapalagap ng kamalayan, pagsuporta sa mga pagsisikap sa pangangalaga, at paggawa ng mga napanatiling pagpili, makakatulong tayong matiyak na ang iconic na ibong ito ay patuloy na umunlad sa mga kagubatan ng Afrika. Ang Shubil ay nakatayo bilang isang simbolo ng kagandahan at kahinaan ng natural na mundo.
Ang kinabukasan nito, tulad ng sa napakaraming iba pang mga species, ay hindi maiwasang nakaugnay sa ating sarili. Harapin natin ang hamon at lumikha ng isang mundo kung saan kapwa ang sangkatauhan at kalikasan ay maaring umunlad ng may pagkakaisa.